Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's simplify the following fractions. Paano ba mag-simplify nito? Hanapin lang natin yung greatest common factor. By the way, ano bang pagkakaiba ni greatest common factor versus dito sa least common multiple at least common denominator? Para hindi kayo malito sa pagkakaiba nila, itong least common multiple at least common denominator, pareho lang yan sila kung paano hanapin yung mga least common multiple at least common denominator. Ang pagkakaiba lang dito sa dalawa ay ito ay para sa mga whole numbers, ito naman ay para sa mga fractions. From the word denominator, para ito sa mga fractions. Anyway, sa kabuuang detalye nito ay meron tayong separate na mga videos na. So, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn yung regarding sa least common multiple at least common denominator kung kailan sila gagamitin. Now, ngayon, liitan natin yung mga numbers dito. I-simplify natin siya. So, ang hanapin natin ay yung greatest common factor. Para hindi kayo malito, yung F pwede nating sabing few. So, ako lang gumagawa niyan. Yung tipong para lang meron tayong clue ba. Hanapin natin yung pinaka-maliit na numero sa 9/81. Ang pinakamaliit dito ay yung 9. Now, yung tanong, yung 9 ba makadivide sa 81? Kapag yes ang sagot, yan na yung ating greatest common factor, which is 9. 9 divided by 9, and that is 1. 81 divided by 9, and this is 9. So, therefore, ang simplest form sa 9/81 ay itong 1/9. Next, si 8/20. Hanapan ulit natin ang greatest common factor. Paano nga ba hanapin yung greatest common factor? Tingnan natin yung pinakamaliit na numero. Si 8 ba makadivide sa 20? Kapag hindi, hanapin natin yung mga factors dito sa 8. Ano ba yung mga factors ni 8? So, ito yung mga factors ni 8. Itong 8, hindi siya makadivide ni 20. Pero itong si 4, itong 4 na ito ay makadivide sa 20. Therefore, ang greatest common factor natin dito ay 4. 8 divided by 4, and this is 2. 20 divided by 4, and this is 5. So, therefore, itong 8/20 ay equal sa 2/5. Now, kung naintindihan nyo kung paano i-simplify itong mga fractions na ito, it's your turn. I-simplify nyo itong 4 and 8/10. Paki-comment. Thank you and God bless.